Hi guys, ako nga pala si Shan. Alam kong hindi ka interesadong malaman yung buhay ko dito, pero kahit ganon, ikikwento ko pa rin sa inyo. 8:30 nga pala ang pasok namin ngayon, pero dapat 7:30. Nagtataka nga ako dyan kung bakit 8:30 yung pasok namin, dapat 7:30. Nakaligo at nakakain na din ako niyan. Dumiretso na ako sa kitchen para kunin yung lunch bag ko, kasi papasok na ako. Nandyan nga si Tio Lenny at si Ate Lotlot, isama ko daw sila sa vlog ko. Nakakatuwa naman, salamat po sa suporta nyo. Pagkakuha ko ng lunch bag ko, bumaba na agad ako. Ay, napakatingkad naman ng init, agang-aga. Pagbaba ko nga ng hagdan, nakita ko kaagad yung boss ko. Naku po, buti hindi niya naalala na hindi ako pumasok ng Sabado at Linggo. Naku, sabo na naman sana ako dyan. Hindi, mabait yan si boss, wag nang sisirok. Joke lang po. Sa nagtatanong po dyan, yung accommodation po namin, nasa harap lang po ng company namin. Konting lakad po, nandun na po ako sa company namin. Kaya okay lang po sa akin kahit tanghaliin ako ng gising. Pero wag naman sana laging late. Ako talaga naman yung boss ko, kapag ikaw late, lagi kanyang sasabunin. Yan nga po yung boss ko. Mabait yan. Minsan, sala sa lamig, sala sa init, hindi. Mabait lang talaga yan. Pag kasi nasa trabaho, gusto niya trabaho lang. Pero pag nasa labas, kahit magtropa kayo, pwede. Dumiretso na nga ako niyan sa paglalakad. Baka makita pa ako ni boss. Naku, pag nakita ko niyan, yari. Tatanong niya kung bakit hindi ako pumasok ng Sabado at Linggo. Ayan nga pala si Ate Maria, nakita ko. Ay, napakabagal lumakad, inunahan ko na. Papasok na nga po ako sa locker niya. At syempre, bago ka pumasok, gagamitan mo muna yan ng code. Dumiretso nga po agad ako sa locker ko para kunin yung uniform ko kasi magbibihis na ako. Pagkakuha ko ng uniform, agad ako nagbihis niyan. Nagmamadali na rin ako kasi maya-maya darating yung mga katrabaho. Makikipagsiksikan na naman ako. Pagkatapos ko magbihis yan, kinuha ko yung lunch bag ko kasi ilalagay ko siya dito sa aming kitchen area. Dito po ako kumakain, pati yung mga katrabaho ko. Dalawa po yung kitchen area namin. Meron sa labas at meron dito sa loob. Pagkalagay ko dyan ng lunch bag, agad din ako lumabas para pumunta dun sa kabilang kitchen kasi dun ako mag-iin na dun kasi yung logbook namin. Nag-in na nga agad ako dyan. Nagtataka si Ishika dyan kung bakit daw nagbibideo pa ako. Sabi ko wala, remembrance kasi uwi na ako sa Pilipinas. Sabi niya bolong daw ako, means baliw daw ako. Magahay na lang daw siya dyan kaysa maniwala siya. Pagka-incope, dumiretso ako sa lagayan ng hairnet at face mask. Mag-hairnet at face mask lang ako. Pagkatapos yan, papasok na ako sa production. Bawal ko na kayo isama doon kasi bawal. At ito nga po yung unang break time namin. 10 na kami pinag-break time yan. At tinapay at kape na nga lang yung kakainin ko dyan. Kasi busog pa ako. Nag-oatmeal naman ako kanina bago pumasok. 10 minutes lang yan kaya binibilisan ko na. Pero kahit 10 minutes lang yan, hindi pa rin nawawala yung chismisan dyan. Bilisang kain lang at inom ng kape. Ay, mamaso-maso na ako niyan. Time na at papasok na nga ulit kami niyan. Wala pang oras, pinapapasok na agad kami. At ng oras nga yan, pagtapos ng 10 na break time, alas 2 na yan. Mga 2:20 na kami pinalabas niyan. Katal na ako sa gutom niyan. Anong oras na ba naman kami pinalabas para mananghalian? Binilisan ko ng pagkain dyan. At pagkakain ko, dumiretso na ako sa locker para mag-toothbrush. Binilisan ko talaga niya kasi tumawag pa ako kay nanay at tatay. Buti na lang naabutan ko pa. Matutulog na sana sila. Pagkatapos ko mag-toothbrush yan, didiretso na rin agad ako sa production kasi nasigaw na yung boss namin. Break finish na daw. Wala pang oras, wala pang time. Pinapapasok na agad kami. At pagkatapos ng 11 hours na pagtatrabaho sa buong maghapon, andito na ako tapos na at handa ng umuwi. Ay, sobrang nakakapagod. Parang gusto ko na lang ihiga yung mga katawan ko sa kama. Ayoko na lang kumain pag uwi. Pinibilisan ko na nga magbihis yan para makalabas agad ako. Paglabas ko, maliwanag pa. Thank you, Lord. Alas 6 na ng mga oras na iyan. Pag-akyat ko, dumiretso ako sa kitchen yan para ilagay yung aking lunch bag. Mamaya ko na lang huhugasan. Ang mga Tupperware na ginamit ko kanina. Nakakapagod yung maghapon na to, pero bawal sumuko kasi kailangan ka ng pamilya mo. Pagkatapos ko ilagay yung lunch bag ko sa kitchen, dumiretso ako sa kwarto para magpahinga. Nakakapagod. Nakikita ko pa lang yung kama ko, parang gusto ko na matulog. Pero hindi pwede. Kailangan ko kumain. Kailangan ko pa maglinis ng katawan. Ay nako, ang hirap talaga maging OFW. Tapos ang layo-layo mo pa sa pamilya mo. Pagkatapos ko magpahinga dyan, kinuha ko yung rice cooker ko para pumunta ng kitchen at mag-prepare ng pagkain ko. Pagdating ko sa kitchen, nandiyan na si nanay, kumakain na. Naku, buti na lang may nanay at tatay ako.
Pagdating ko, may pagkain na din ako. Salamat din sa mga ate ko na nagbibigay sa akin ng pagkain. Kahit pa paano, hindi na ako nag-iisip ng kakainin ko. Pero hindi naman pwede lagi akong umaasa sa kanila, diba? Paano po yan? Hanggang dito na lang po yung vlog ko. Maraming salamat po sa inyo. Pero bago ko tapusin yung vlog ko, pwede po bang mag-request at maglambing sa inyo? Pwede niyo po bang i-share and like yung page ng kaibigan ko? Pwede po kayo mag-order ng mga bags dyan, magaganda at legit po. Maraming salamat po. Ilalagay ko na lang po sa baba ang link para maka-order kayo. Thank you po!